Saglit, may word of God akong share sa'yo. Baka para sa'yo to. Mark chapter 6 verse 4. Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his hometown, among his relatives, and in his household." Ito yung sinabi ni Jesus sa mga tao doon sa Nazareth, kung saan yung hometown ni Jesus mismo. And kaya niya ito nasabi kasi nung siya ay nangangaral doon sa Nazareth sa mga tao, siya ay hindi pinaniwalaan ng mga tao doon. Nireject nila yung teaching ng Panginoon. Kaya sinabi ni Lord, ni Jesus sa mga tao na ang isang propeta ay ginagalang kahit saan, maliban sa sarili niyang bayan, family, relatives. So doon hindi lang na igagalang yung propeta. Ang nangyari dito, nagkaroon ng over-familiarity yung mga tao kay Jesus, kaya na-reject ng mga tao, na-offend sila sa teaching ng Panginoon. Naisiparating ng Panginoon sa ating mga kapatid na the danger of over-familiarity sa ating lahat, lalo na sa ating mga tao, kung paano din tayo nakikitungo sa ating mga kapwa. And sometimes hindi natin ito napapansin kasi dito sa over-familiarity, marami ang nawawasak na relationship. Kagaya ng nangyari dito kay Jesus. Actually, dahil sa kanilang over-familiarity kay Jesus, nakilala nila, sabi nila sa unahang verses na hindi ba ito yung anak ni Maria at saka ni Jose, na ito rin yung kapatid nila Simon, Santiago, nakasama rin natin sa lugar na ito. Dahil alam nila na ganun si Jesus, ay hindi nila pinaniwalaan. Ganito ka-dangerous ng over-familiarity. Marami ang nawawasak yung honor, yung value na sisira doon sa isang tao kapag nagkakaroon tayo ng over-familiarity. At kung babalikan natin yung passage na ito, nag-result ito na hindi nakagawa ang Panginoon ng mga miracle sa kanilang lugar, hindi dahil sa walang kapangyarihan ng Panginoon, kundi dahil sa kanilang unbelief, dahil sa kanilang pagka-offend sa mga tinuturo ng Panginoon sa kanila. At dahil sa mga naiisip nila, so nais din iparating ng Panginoon, I believe, sa ating lahat mga kapatid, that we should avoid over-familiarity. So saan ba nagkakaroon ng over-familiarity? So we are all guilty sa bagay na ito. Nangyayari yung over-familiarity kapag matagal na natin nakasama yung isang tao, kapag lagi mo na lang nakikita yung mukha niya, hanggang sa hindi na natin na re-respect yung taong kasama natin, and mostly nangyayari ito sa loob ng pamilya. Dahil sa over-familiarity ay nade-disrespect na yung mga nanay at tatay ng kanilang mga anak. Kaya mapapansin natin, bakit minumura ng mga anak yung kanilang mga nanay at tatay? Bakit sumasagot-sagot yung mga anak sa mga magulang? That's sometimes because of over-familiarity ng mga anak. Pero tingnan po natin, kapag yung anak nasa labas ng bahay or nasa ibang bahay, ako, ang sipag niyan. Napakalaki ng respeto niyan sa ibang tao, sa ibang mga nanay, kumpara sa sarili niyang magulang. And again, lahat tayo ay dumaan din sa ganon, at nagkakaroon din tayo ng pagkakataon na nagiging ganon pa din tayo sometimes. Pero nais ipakita ng Panginoon sa atin that we have to break this over-familiarity sa buhay natin. Kasi pwede natin na ma-dishonor yung mga tao na minahal ng Panginoon. Pwede natin matingnan na mababa ang value or walang value yung taong pinahalagahan ng Panginoon. So, ano yung point? Nais ng Panginoon that we have to honor one another, we have to love one another, we have to respect one another, kasi lahat tayo pinahalagahan ng Panginoon. So hindi natin pwedeng i-neglect yung value, yung worth ng isang tao dahil lang sa pagkakaroon natin ng over-familiarity. Sometimes ginagamit ito ng kaaway para po masira ang relationship, ang family, ang marriage, at doon nagkakaroon ng hold ang kaaway para sirain ang anumang pinag-isa ng Panginoon. So instead na magkaroon tayo ng over-familiarity, tingnan natin yung bawat tao na kinahabagan din ng Panginoon, na minahal din ng Panginoon. Kasi pag nagkakaroon tayo ng over-familiarity, ang tingin natin sa tao, masama. Ang tingin natin sa tao, walang alam. Ang tingin natin sa tao, kalaban or kaaway natin sa buhay. And we are all guilty of that, Sa dami nating na-encounter ng mga tao, kapag naging familiar na tayo sa kanila, kung ano-ano nang magiging kilos natin, and ang daming pumapasok sa isip natin, nagkakaroon tayo ng iba't ibang klaseng opinion na hindi na maganda against a person or against the people. Yan ba ay galing sa Panginoon? So absolutely, hindi yan galing sa Panginoon.
Ginagamit ito ng kaaway para sirain tayo. But God is reminding us right now, love one another. Pahalagahan natin ang bawat isa. Kahit gaano pa kakasama sa paningin natin, yan ay mahal ng Panginoon. Precious yan sa Panginoon yung bawat kaluluwa. Bawat tao mahalaga kay Lord. So bakit natin hindi pinapahalagahan yung mga taong nakakasalumuhan natin, yung pamilya natin, yung mga kaibigan natin, yung nasa marriage, bakit di natin pahalagahan? Yung bawat tinubos ng Panginoon, binayaran ng kanyang dugo. And ayaw ng Panginoon na tayo mismo ay nagkakasira-sira, nagkakawasak-wasak. Because God is the God of love, He is the God of order, siya ang Diyos na nag-unite at hindi siya ang God of division. So let us now try to check ourselves, our hearts. Nagkaroon ba tayo ng over-familiarity sa mga tao, sa paligid natin? And kung nagkaroon man po tayo at nagkaroon tayo ng dishonoring sa mga tao na yun, disrespect, let us ask God a forgiveness at hayaan natin na turuan tayo ng Panginoon kung paano ba talaga pahalagahan yung mga taong pinahalagahan din ng Panginoon. So this moment, let us pray. Father God, we come to you in Jesus' name. Panginoon, salamat po Lord God sa oras pong ito. Akin pong kasama yung aking kapatid sa kabilang screen. Panginoon, salamat sa pag-remind mo sa amin that Lord, na hindi po namin, Panginoon, dapat i-normalize yung over-familiarity sa buhay po namin. And we are all guilty, Panginoon, sa bagay po na ito. Patawarin niyo po kami kung dahil po sa over-familiarity namin sa isa't isa, Lord, na dishonor po namin ang bawat isa. Lord God, na disrespect po namin ang bawat isa, Panginoon, yung mga tao sa paligid po namin na inyo din pong minahal, na inyo din pong tinubos sa pamamagitan ng inyo pong banal na dugo. Panginoon, patuloy niyo po kaming turuan how to honor one another, how to submit to one another, how to love one another, dahil ikaw ang Diyos ng pag-ibig. You are not the God of division, but you are the God of order, God of unity. Kaya Lord, help us to become united. Help us, Panginoon, na makita namin yung mga tao, kahit gaano man po sila, Panginoon, agad kasama sa paningin po namin, Lord, hindi po kami dapat, Lord God, magbigay ng opinion based lamang po doon sa nararamdaman po namin. Help us, God, to love like you, Lord Jesus. So right now, Lord, we surrender to you our hearts, our minds, Panginoon. Ikaw po, Lord, yung maghari. Ikaw po yung kumilos, Panginoong Jesus. At nais po naming lumago pa at baguhin mo pa po yung aming pong mga karakter. Lord, maraming salamat po in Jesus' name. Amen and amen. So ayun lang kapatid, I hope na na-remind ka sa word ng Panginoon sa pamamagitan ng video na to. And by the way, ina-upload na nga rin pala natin yung mga videos natin sa ating YouTube channel. So pwede nyo rin po i-subscribe doon para mapanood nyo rin po yung mga videos natin. Syempre kung gustong pa makilala si Lord, basahin mo lang yung Bible mo. And always remember that Jesus loves you. God bless.